Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeff Ignacio, shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Matapos manalo si Zhang Beibei sa huling bid, opisyal na isinara ang auction. Dahil sa mataas na profile ng huling pagkakataon, sa pagkakataong ito, espesyal na iniutos ng Aaron ang taong kinauukulan, ang lahat ng kanyang bid ay hindi pinapayagang ilabas. Sa makatuwid, si Zhang Beibei ay walang alinlangan na ang pinaka-nakakasilaw na tao. Wow, napakayaman ng binata. I think he even won some marks this evening. Oo. Guwapo siya, bata at ginto. Balita ko siya ang lalaking nakamaskara sa mundo ng unang labanan sa palasyo ng Baguio kahapon. Maraming tao ang bumubulong, at ang ilang ignorante na mga batang babae ay tumingin kay Zhang Beibei na parang tanga. Sa kasamaang palad, maaaring interesado pa rin si Zhang Beibei dito, ngunit pagkatapos na makita ang 3 anak na babae ni Ivory, paano niya maaalagaan ang iba? Gayunpaman, nasisiyahan si Zhang Beibei na hinahangaan siya ng libu-libong tao. Sa oras na ito, ang Aaron, ang tunay na malaking mamimili, ay hindi katulad ni Zhang Beibei, na nasiyahan sa paghanga ng mga tao. Sinundan niya ang kinauukulan sa mababang paraan at pumunta sa backstage. Mabilis na nagpadala ang kinauukulan ng isang tao upang ipakita sa Aaron ang lahat ng mga bagay na napanalunan niya sa bid. Karamihan sa kanila ay mga pangunahing alchemy na materyales. Kung ang alyansa ay nais na lumago, mayroong natural na hindi mabilang na mga tao na sumali sa, at ang mga table tasks ay dapat na magagamit. Ito ang kailangan ng bawat sekta o alyansa ng pamilya. Dahil sa pagkabigo sa huling pagkakataon, pansamantalang magagamit lamang ito ng Aaron upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Nang matagpuan niya ang Xianling Island, gusto talaga ng Aaron na mag-aral at magsanay ng mabuti. Magkano ang mga bagay na ito? VIP, 6 na milyong amethyst. 6 na milyon. Napakarami. Kailan natin binili ang mga bagay na ito? Gulat na sabi ni Ivory. Naramdaman niyang nakarating na siya sa black shop. Malinaw na wala silang ninakawan. Inutusan kami ng VIP na kunan ng litrato ang mga item sa kanyang listahan. Nakangiting sabi ng kinauukulan. Naalala lang ni Ivory ang listahan noon, ngunit hindi nagtagal ay umiling siya. Hindi mo naman sinabi noon, saan mayroon tayong 6 na milyong amethyst. Okay lang miss, black card kasi ang gamit mo. Kung wala kang pera, pwede mo munang utangin pansamantala. Sabi ng kinauukulan, malinaw ang hangin. Para sa maraming tao, ang bilang ng 6 na milyon ay astronomical, ngunit para sa mga auction house, kung ang account na ito ay mangyayari sa mga gumagamit ng black card, hindi sila mag-aalala. Walang bookkeeping. 3,000 tapusin, itabi ang mga bagay, at pagkatapos ay mula sa singsing ng kalawakan at ibinuhos ang kalahating silid ng alahas, makakahanap ka ng isang tao upang kalkulahin, ay cross out ang account ngayon, at isave ang natitira para sa akin. Oo nga pala, bigyan mo muna ako ng 1 milyong amethyst. Panipi, sige, VIP. Sandali lang, pupunta ako sa exchange room at kunin para sayo. Ngumiti at tumango ang kinauukulan. Sa kalahating yaman ng silid ng Aaron, may hindi bababa sa 10 milyong amethyst na natitira pagkatapos bayaran ang bill.
Maliit na bagay na gusto niyang kunin ang 1,000,000. Pagkasabi nun ng kinauukulan ay tumayo na siya at umalis sa backstage at pumunta sa exchange house. Ang mga bagay na ito, syempre, ang mga bisita sa black card ay hindi kailangang personal na magbago. Nang makita ang halos kalahati ng ginto at pilak na alahas ng silid, hindi lamang ang mga mata ni Kieshoy at Shio ay nanlaki, kundi pati na rin si Ivory ay lubos na natigilan. Saan kaya maiisip ito ni Kieshoy at Shio? Ang pinuno ng kanyang pamilya, na nakadamit ng mga ordinaryong damit, ay maaaring gumawa ng isang malaking hakbang. At gayon din si Ivory. Gaano katagal bago dumating si Aaron sa mundo? Kahit noong siya ay nasa nihilism, maraming natutunan si Ivory sa pamamagitan ng Qinshuang, kaya ang Aaron ay karaniwang hindi maaaring magkaroon ng napakaraming pera. Sa makatuwid, hindi mahirap ang pagsasaalang-alang sa pananalapi ni Ivory sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang general ng Zhonglanggad na tumulong sa pamilya. Isang beses siyang nakakuha ng maliit na sweldo. May kaunting pera siya, pero where to think, ang dami niyang pera. Ubo, may mga tao, dapat ba nilang ipaliwanag sa akin kung saan sila nakakuha ng napakaraming pera? Nagkunwaring galit si Ivory. Ang tula at si Kieshoy ay hindi napigil ang matawa. Parang pribadong pera rin ang tinatago ng leader ng alyansa. Sa pagtingin sa maliliit na mata ni Ivory, si Aaron ay awkward na hinawakan ang kanyang ulo. Asawa, makinig ka sa aking paliwanag. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Aaron kay Ivory ang kayamanang binabantayan ng 4 na dragon sa kuweba. Noon pa man ay gusto kong sabihin sa iyo na hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Hindi kita niloko. Kung hindi, maaari kong tawagan si Xiaobai bilang saksi. Aaron, si Ivory ay nagkunwaring galit at nagsabi, syempre ang iyong kakaibang hayop ay nagsasalita para sa iyo. Hindi ako naniniwala. Napakamot ng ulo si Aaron, medyo nanlumo, at mabilis na ipinakita ang kanyang itim na card gamit ang 2 kamay. Asawa, mali ako, sa iyo ang pera. Well, banibiro kita. Hindi natiis ni Ivory na asarin si Aaron, kaya tumawa siya. Well, hindi ko alam kung sino ka. Ilagay mo ang card. Alam kong may sarili kang plano at plano. Naniniwala ako sa iyo. Panipi. Tumanggo si Aaron, mainit ang pakiramdam. Di nagtagal, natanggap ni Aaron ang amethyst mula sa kinauukulan, at lumabas ng auction house kasama ang paulit-ulit na papuri ng taong kinauukulan. Hanggang sa restaurant. Matapos maglakad ng humigit kumulang 30 segundo, biglang ngumiti si Aaron at huminto. Gabi na noon. Kahit na maaga pa, iba na talaga ang paligid. Malamig na hanging depresyon, walang laman na katahimikan. Sa lupa, ang mga dahon at alikabok ay tinatangay ng malamig na hangin, lumulutang sa paligid, na ginagawang mas mapanglo ang kaninang malamig na gabi. Lumabas ka na. Aaron maliliit ng ngiti, lang boses paraan. Sa sandaling bumagsak ang boses, tila mas mapayapa ang paligid, ngunit sa sumunod na segundo, biglang sa dilim, ang mga hakbang ay maliliit, at ilang mga anino ang mabilis na kumislap. Ang wika ng tula at ang tubig ng taglagas ay gumuhit ng espada upang agad na maging alerto. Ngumiti si Aaron at pinoprotektahan si Ivory. Hindi naman siya nagpapanik. Lumabas ka, lumabas ka. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Isang malamig na inumin ng paghamak ang dumating. Pagkatapos, sa harap ng eskinita sa lalong madaling panahon nag-grill 9 na tao. Nang makita ko itong 9 na tao, halatang nagulat at galit ang 3 babae. Dahil si Zhang Beibei at ang kanyang 8 tauhan. Ano ba? Hindi nakakatuwang magpanggap na lalaking nakamaskara. Gusto mo bang maging aso ngayon? Pang-iinis ni Aaron. Anong ibig mong sabihin? Zhang Beileng, young master. Tinatawanan kanya. Nakaalis ang aso. Bulong ng kalbong matanda. Damn you. Zhang Xiang ay nakita sa pamamagitan ng Aaron konotasyon, biglang gas sa pagsabog, malamig na mga mata cheered, maglakas loob kang tumawag sa akin ng isang aso. Kukunin ko matalo ka sa isang aso mamaya. Panipi, sa iyo. Aaron. Papa. Sa 2 sampal, isang grupo ng mga thug ang tumalon mula sa lahat ng direksyon ng lupa at pinalibutan si Han Sanya at ang kanyang partido. Napakaraming tao, 70 o 80 katao. Maraming tao. Ang tingin mo talaga sa akin. Aaron disdains ang paraan. Kapag kaharap ang 10,000 tao, kahit 50,000 tao,
Hindi man lang kumukurap ang Aaron. 78 lang ang tao. Paano maituturing ang Aaron? Kahit papaano, hindi naman nakakatakot, biro lang. Sa tingin mo ba basura ka? Napakaraming tao ang kailangan ko. Isang daliri lang ang kailangan ko para patayin ka, alang-alang lang sa 3 walang katulad na dilag. Ngumiti si Zhang Bei. Pagkatapos, tumingin kay Ivory at sa iba pang 3 tao, sinabi niya, 3 dilag, sa auction, makikita mo ang lakas ni Zhang Bei. Ayon sa akin, sinusundan mo ako. Tatangkilikin mo ang lahat ng karangyaan at kayamanan. Bakit sinusunod mo ang ganitong uri ng pag-aaksaya ng pagpapanggap sa iba? Ikaw ang basura. Hindi nakatiis si Su Yingxia at galit na sumigaw. Ayaw na niyang gumawa pa ng gulo. Hinihikayat niya si Aaron, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kahit sa auction house, ang masama ay dumiretso siya para harangin ang mga tao. Ito ay walang katapusan. Damn it, damat, I'm kind enough to rescue you. You don't know what to do. Isa pa, ang mga babaeng katulad mo ay hindi alam ang panganib ng lipunang ito kung hindi sila makatulog. Gawin mo ito para sa ako. Babae, papatayin ng mga lalaki. Yes, they took order to attack Aaron. Asawa, pinapagalitan niya ako. Galit din si Su Yingxia. Kamatayan ito ay isang salita lamang, ngunit ito ay puno ng kahulugan ng pagpatay. Si Ivory ay isang taong hindi kayang magalit ni Aaron. Ang mga asong ito ay nagbigay sa kanila ng mga pagkakataon, ngunit hindi nila alam kung paano sila pahalagahan. Bilang sa lalong madaling panahon na ang boses ay nawala, ang Aaron ay biglang nawala. Direktang inatake si Zhang Bei, na labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili, ay biglang namutla. Ibigay mo sa akin, sigaw ni Zhang sa takot. Hindi nagsasalita ng kalokohan ang kalbo na matandang lalaki. Dinala niya ang 7 malalaking lalaki sa Aaron. Ang 7 malalaking lalaki ay parang mga higanteng baka. Ang lupa na kanilang natapakan ay nagbasag ng kanilang mga ngipin, at ang dagandong ay parang lindol. Gayunpaman, tila ang 7 higanti, na lubhang marangal, ay nagpatuloy lamang ng wala pang 1 segundo, bang! Lumipas ang anino, nakatayo na si Aaron sa likod nila, agad na nakatayo ang 7 tao, hindi gumagalaw ang mukha ng 7 lalaki, at ang depensa ni Buddha ay biglang huminto tulad ng 7 burol sa pangkalahatan, ang katawan ay nagpapakita ng ilang piraso ng pagputol, at pagkatapos ay pamatok ang 7 malalakas na lalaki, sa isang iglap, hindi mabilang na mga piraso ng karne ang nakakalat sa lupa. Ang pagmamalaki sa mukha ni Zhang Bei ay matagal nang nawala, puno ng gulat at gulat. Tiningnan niya ng kakaiba si Aaron. Well, how can it be? You're just the cultivation of the middle stage. How can you instantly kill them? Sa oras na ito, ang kalbo na matandang lalaki ay hindi malaya mula sa Microsoft. Kahit na sinundan niya si Zhang Xiangbei na gumawa ng maraming masasamang bagay at pumatay ng maraming inosenteng tao, ang madugong pangalawang pagpatay ay natakot pa rin sa kanyang mga binti. Sinong nagsabi sa iyo na nasa gitna ako ng kawalan? Sa sandaling bumagsak ang boses, ang kalbo na matanda ay natakot. Huwag sumasalamin dito. Biglang nawala ulit ang Aaron. Sa sumunod na segundo, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay itinutok ang 12-dosenang palad sa kanyang dibdib. Isang kakaibang puwersa ang nagpalipad sa kanya pabalik ng ilang metro at tumama sa lupa ng husto. Gusto lang tumakbo ni Zhang Beifang, ngunit may nakita siyang anino sa kanyang harapan. Hindi mo ako mapapatay. Kilala mo ba kung sino ako? Isa akong nakamaskara. Kung pumatay ka, ako, magkakaroon ng maraming paghihiganti. Hindi, ikaw ay hindi, ako na. Aaron Evil smile. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po